Chapter 26. Hi mommy, you're here. Where's dad po? Masiglang tanong ni Isabela. Bahagyang yumuko si Zarina para may akap niya ang dalawa niyang anak. Nasa kumpanya pa baby. Kumusta ang araw niyong dalawa? Binuhat niya na ang mga ito at pinaupo sa kama. Okay naman po. Sabi ni Ma'am Myla may business trip daw po ulit siya sa susunod na araw sa Japan. Can we go with her again mommy? Pagpapalam na naman ng anak niyang babae. Napapangiti na lang si Zarina dahil gustong-gusto na talaga ng kambal niya ang lola nila. Ngumuso siya, kunwaring nagtatampo dahil tila ba mas gusto na ng kambal niya ang lola ng mga ito. Hindi na ba si mommy ang paborito niyo? Mas nawiwili na kayong kasama ang lola niyo ah. Aniya habang nakanguso pa rin. It's not like that, mom. Isabela wants to travel. Alam naman po namin na busy kayong dalawa ni daddy. Huwag mo po kaming isipin, mag-focus ka lang po sa mga dapat mong tapusin. Magalang naman na sagot ni Riley. Hinaplos ni Zarina ang pisngi ng mga anak niya saka siya ngumiti. I'm sorry babies, kapag hindi na kami busy ng daddy niyo let's travel din as family. I'm not mad, I'm happy na na-enjoy niyo ang bawat trip niyo kasama ang mamayla niyo. 2 taon kayong nakakulong sa loob ng bahay, walang ibang nakakasama, walang ibang nakikita at napupuntahan. Basta huwag kayong magpapasaway sa mamayla niyo lalo na kapag isinama niya kayo sa business meeting niya, okay? Mabilis namang tumango ang kambal sa kanila niyakap ang kanilang ina. Napangiti si Zarina at mahigpit na niyakap ang mga anak niya. Kapag muling nailayo sa kanya ang mga anak niya, hindi niya na alam ang gagawin niya sa taong kukuha sa mga ito. Wala na siyang pakialam kung sino pa ang makakalaban niya huwag lang mailayo ulit sa kanya ang mga anak niya. Habang nangunguha ng tubig si Zarina ay pumunta rin ng kusina si Natalie. Napadako ang tingin ni Zarina sa tiyan ni Natalie. Ang alam niya ay 2 linggo pa lang itong buntis pero bakit parang masyado nang halata. What? Huwag mo ngang tinatitigan ang tiyan ko baka may mangyari pa sa baby ko. Masungit niyang saad kaya iniwas na ni Zarina ang paningin niya. Nakakapagtaka lang kasi na halata na kaagad ang tiyan mo kung 2 linggo ka pa lang namang buntis. Kahit 3 buwan na yan hindi pa rin yan masyadong halata unless napaparami ang kain mo. Busog ka lang kaya malaki ang tiyan mo. Blanko niyang wika sa kanya inilagay sa sink ang ginamit niyang baso. Napahawak naman si Natalie sa tiyan niya saka siya napalunok. Ano pa bang pakialam mo kung busog ako o hindi? Inirapan ni Natalie si Zarina pero walang pakialam dun si Zarina. Aalis na sana si Zarina nang muling magsalita si Natalie. Masaya ka na bang may posisyon ka na ngayon sa kumpanya? Nagbigay ba yon ng pag-asa sa'yo na makukuha mo na yon? Tanong niya na ikinangisi ni Zarina. Muling hinarap ni Zarina si Natalie. Nang makita ni Natalie ang malaking ngisi sa labi ni Zarina ay tinaasan niya ito ng kilay. Hindi pa rin niya matanggap na si Zarina na ang director ng kumpanya. Sa halip na mapalapit siya kay Owen, inagaw pa ni Zarina ang project niya kasama si Owen. Of course I'm happy but let me correct you, hindi yun ang nagbigay ng pag-asa sa akin para makuha ulit ang kumpanya. Alam naman natin una pa lang kung sino ang may mas karapatan sa kumpanya. Kung ako sa'yo magpapakabait ako sa mga Fuentes lalo na kay Owen. Kung ako sa'yo, gagawin ko ang lahat para maging kakampi ko si Owen. Alam mo kung bakit? Hindi natin alam kung hanggang kailan ka mananatili sa kumpanya bilang CEO para kung itapon man kita palabas ng kumpanya, may taong pupulat sa'yo at hindi ka naman damputin sa basurahan. Pang-iinis ni Zarina saka siya napangisi. Hilaw namang natawa si Natalie dahil sa inis. In your dreams, Zarina. Hindi yun mangyayari. Anak din ako ni Daddy at may karapatan din ako sa kumpanya. Napakibit balikat naman si Zarina. Do you have shares in the company kahit 1% lang? Kung wala, huwag kang umasa. Lahat ng shares ni mommy sa akin nakapangalan. Iyan naman ang palagi mong sinasabi pero nasaan ba yung katunayan na ikaw nga ang nagmamay-ari ng mga shares ng mommy mo? Paano mo siya makakausap kung matagal na siyang patay, ha? Hanggang salita ka lang pero wala ka namang pruweba. Ngumiti lang naman si Zarina. Maghintay ka lang. Sa ngayon, mag-enjoy ka muna bilang CEO ng kumpanya dahil oras na ako ang naging chairwoman talagang patatalsikin ko kayong mag-ina sa kumpanya ko. Kaya, kung ako sa'yo magpapakabait ako sa mga Fuentes. Nakangisi niyang wika sa kanya tinalikuran si Natalie.
Napataas naman ang kilay ni Natalie. Sa taas ng confident ni Zarina para bang may hawak na itong ebidensya. Naipilig na lang ni Natalie ang ulo niya. Alam ko namang hindi yun hahayaan ni Mommy na mangyari. Anas niya saka siya napakibit-balikat. Nang dumating si Owen ay mabilis na sinalubong ito ni Natalie para tulungan na alisin ang coat at sapatos niya. Ano bang ginagawa mo? Hindi ako bata para kailangan pa ng suporta. Napipiko na saad ni Owen. Tumahimik na lang si Natalie para hindi na sila magbangayan ni Owen. Kumain ka na ba? Ipaghahain na kita, layan na lang ang sinabi niya. Kaya kung maghain huwag mo akong gawing bata. Masungit pa ring sagot ni Owen pero hindi yun pinansin ni Natalie. Dumiretso siya sa kusina para ipaghain si Owen. Napapailing at napapabuntong hininga na lang si Owen. Nang makita niya si Zarina na nakatingin sa kanya ay mabilis niya ring iniwas ang paningin niya. I'm sorry if I treat your sister badly. I just. Hindi matuloy ni Owen ang sasabihin niya kaya napabuntong hininga na lang siya. I can't marry her, nakayuko niyang wika. Hindi niya alam kung bakit nahihiya siya kay Zarina. Buhay niyo na yan pero kung totoong ikaw nga ang ama ng baby niya panindihan mo yung baby. Masaya ang magkaroon ng anak. They are blessing from heaven, sagot ni Zarina sa kanya nilapitan si Owen at hinaplos ito sa likod. Kung magkaugali lang siguro kayo baka pwede pa, baka may pag-asa pang mahalin ko rin siya gaya ng ginawa ni Tyrone sa'yo. Hindi ka mahirap mahalin Zarina pero yung kapatid mo. Wala na lang akong sasabihin. Anas niya, narinig naman yun ni Natalie na nakasilip mula sa kusina. Naikuyom ni Natalie ang kamao niya. Ano ba talagang meron kay Zarina dahil napakabilis nitong makuha ang loob ng ibang tao? Napakalambing ni Owen kapag si Zarina ang kausap pero kapag siya ang kausap tila ba kaaway ang tingin ni Owen sa kanya. Malapit na si Natalie sa office niya nang bigla siyang hilain ng kanyang ina. Mabilis ang bawat hakbang niya dahil sa bilis ng lakad ng kanyang ina hanggang sa makapasok sila sa loob ng office niya. Inilok pa ni Natalia ang pintuan kaya nagtatakang nakatingin si Natalia sa kanya. What's wrong, Mom? May naghahabol ba sa'yo para hilain mo ako papasok dito? Anas niya, bakas naman ang inis sa mukha ni Natalia. Nasa iisang bahay naman kayo ni Zarina, bantayan mo ang bawat galaw at kilos niya. Marami na siyang plano para pabagsakin tayong dalawa at hindi siya pwedeng magtagumpay. Oras na nagawa niya ang lahat ng gusto niya, tayong dalawa ang pupulutin sa basurahan. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Natalia. Ramdam niya ang takot at kaba sa tinig ng kanyang ina. What happened? Tanong niya. Gawin mo na lang kung anong sinabi ko sa'yo. Bantayan mo siya ng maigi, paano ko naman yun gagawin? Nasa iisang bubong nga kami pero Mom, mansyon ang bahay ng mga Fuentes. Nasa kabilang wing ang kwarto nila kaya paano ko siya mababantayan? Hindi rin kami madalas kumain ng sabay-sabay at kahit nasa iisang bubong kami hindi kami madalas magkita dahil sa lawak ng mansyon. Ano ba kasing nangyayari? Ano bang hawak ni Zarina na alas ngayon para matakot kayo ng ganyan? Natatakot na ring tanong ni Natalie. Hindi makakaramdam ng kaba at takot ang kanyang ina kung alam nilang walang hawak na alas si Zarina. Hindi naman masabi ni Natalia ang totoo dahil hindi alam ni Natalie ang mga ginawa niya noon para lang marating kung anong buhay nila ngayon. Mom, what? Hindi niya makapaghintay na tanong nang hindi umimik ang kanyang ina. Basta bantayan mo ang bawat kilos niya. Kapag napansin mong may kakaiba sa kanya tell me. Kung kaya mo siyang patayin o ipapatay do it dahil habang nabubuhay siya, siya ang magiging hadlang sa lahat ng mga plano natin. Tanging wika niya. Lalo namang naguluhan si Natalie. Hindi kayang sabihin ni Natalia ang tungkol sa ginawa niya kay Mila. Napabuntong hininga na lang si Natalie at walang nagawa kundi ang tumango kahit na alam naman niyang hindi niya mababantayan si Zarina dahil magkalayo ang mga kwarto nila. Hindi ko maipapangako na may malalaman ako tungkol sa kanya. Mansyon ang tinutuluyan namin Mom hindi pangkaraniwang bahay lang. Ano ba kasing nangyayari? Bakit ba ayaw niyong sabihin sa akin? Makukuha niya na ba ang kumpanya? Sa kanya na ba ibinigay ni Daddy ang hawak niyang mga shares? What? Sunod-sunod niyang tanong. Napakamot na lang sa noo si Natalia nang maalala niyang hindi niya na kayang kontrolin si Mateo. Hindi pero kinakabahan na rin ako sa iniisip ng daddy mo. Sa tingin ko ay hindi niya na iniinom ang mga gamot na ibinibigay ko para, napahinto sa pagsasalita si Natalia nang muntik niyang sabihin sa anak niya kung anong ginagawa niya sa ama nito.
Napataas ang kilay ni Natalie. Anong gamot na binibigay mo? May mga maintenance medicine naman talaga siya diba? Tanong niya. Mom, please be honest, may ginagawa ka ba kay daddy para lalo siyang manghina? Dagdag niya. Of course not. Mabilis na sagot ni Natalia pero hindi niya matitigan ang anak niya. Napapataas lang ang kilay ni Natalie sa kanyang ina. Wala akong ginagawa sa daddy mo. Ang ibig ko lang sabihin ay hindi na yata iniinom ng daddy mo ang mga gamot niya kaya lalo siyang nanghihina. Kung ayaw mong maghirap makinig ka sa akin. Pigilan mo si Zarina sa mga plano niya. Naiintindihan mo. Alagaan mo rin ang baby mo dahil pwede nating maging alas yan sa mga Fuentes. Tanging saad ng kanyang ina saka ito umalis. Pabagsak pa nitong isinarado ang pintuan. Napapaisip na si Natalie kung ano ba talagang nangyayari. Naalala niya ang pananakot ni Zarina sa kanya, tinakot din ba ni Zarina ang kanyang ina? Naipilig ni Natalia ang ulo niya saka siya humugot ng malalim na buntong hininga. Alam niyang hindi hahayaan ng kanyang ina na magtatagumpay si Zarina, nang makauwi si Natalie ay dumiretso na siya sa kwarto niya. Naiwan niyang nakabukas ang pintuan. Nililibot naman ni Isabela ang mansion hanggang sa mapuntahan niya ang kwarto ni Natalie. Sinilip niya ito dahil nakabukas ang pintuan. Napakunot ang noo niya, nagtataka ang inosente niyang mukha nang makita niyang may nalaglag sa tiyan ni Natalie. Nang mabatiwan ni Isabela ang hawak niyang laruan ay nagbigay iyon ng ingay kaya mabilis na napalingon si Natalie sa gawin ng pintuan. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang anak ni Zarina. What are you doing here, ha? Kabata-bata mo kung saan-saan ka nakakarating. Get out! Sigaw ni Natalie sa bata. Napapanguso na si Isabela at gusto nang umiyak dahil sa gulat at takot sa sigaw ni Natalie sa kanya. Malakas na isinarado ni Natalie ang pintuan. Nang makita ni Owen si Isabela ay mabilis niya itong nilapitan. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha ni Isabela kaya binuhat na siya ni Owen at inalo. Sas, what happened? Malambing niyang tanong. Tahimik lang namang umiiyak si Isabela at takot na gumawa ng ingay. Inis na tiningnan ni Owen ang kwarto ni Natalie. Hindi niya akalain na pati bata ay papatulan nito. Stop crying na baby, okay. Hinaplos ni Owen ang likod ng pamangkin niya para pakalmihin ito. I'm sorry po tito, I didn't mean po na sumilip sa kwarto ni tita Natalie. Namamasyal lang naman po ako, humihikbi na wika nito. Pinunasan ni Owen ang luha ni Isabela saka ito ibinaba ng hagdan. You don't need to say sorry. Next time, don't go to her room, okay? I'm sorry for what she did to you. Malambing at kalmadong saad ni Owen. Pinaupo niya ito sa sofa at patuloy na inaalo para tumigil na sa pag-iyak. Napapansin naman ni Owen na hindi gumagawa ng ingay si Isabela kahit na umiiyak ito. Hinayaan na muna ni Owen si Isabela hanggang sa kumalma na ito. Isabela, nag-aalalang wika ni Riley nang makita niya ang kapatid niya na umiiyak. Bumaba naman si Isabela mula sa binti ni Owen sa yamakap sa kuya niya. Kahit na bata pa si Riley pero yung isip niya tila ba matured na. Magkaedad lang naman sila ni Isabela dahil kambal sila pero tila ba ang layo ng agwat nila dahil sa pagtrato ni Riley sa kambal niya. Why is she crying po? Magalang na tanong ni Riley kay Owen. It's my fault po kuya. Sumilip ako sa room ng wife ni Tito. Sagot ni Isabela. I'm sorry po, hindyang paumanhin ni Riley para sa kapatid niya sa kanya ito inihatid sa kwarto nila. Sinundan na lang ni Owen ng tingin ang mga bata. Nagtataka siya kung bakit walang boses o ingay ang pag-iyak ni Isabela. Tumayo na siya sa kanya pinuntahan si Natalie. Malakas ang bawat katok niya sa pintuan na tila ba sisirain niya na ito. Sandali, ano ba? Galit na sagot ni Natalie sa kanya binuksan ang pintuan. Nawala naman ang inis niya nang si Owen ang makita niya. Galit na pumasok si Owen sa kwarto ni Natalie. Anong ginawa mo sa bata? Bakit mo pinaiyak? Hindi ka na bata Natalie para patulan mo ang batang yun. May diing sigaw ni Owen. Wala naman akong ginawa sa kanya. Nagulat lang siya sa sigaw ko dahil nagulat lang din ako na makita ko siyang sumisilip sa kwarto ko. I didn't mean to scare her, pagtatanggol niya sa sarili niya pero hindi nabawasan ang inis at galit ni Owen. You can talk to her nicely. Pwede mo ring isarado ng hindi malakas ang pintuan pero sa ginawa mo paanong hindi matatakot yung bata.
Sa tingin mo ba kapag si chairman ang nakakita ng ginawa mo sisikatin ka pa ng araw dito bukas? Hindi na, Natalie, pero sana nga si chairman ang nakakita ng ginawa mo para mapalayas ka na sa mansion na to. Sakit ka lang sa ulo. Halos magnitngit ang mga ngipin ni Owen. Paiyakan mo ulit ang mga pamangkin ko, baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko, mapagbuhatan na kita ng kamay even you're pregnant. Dagdag pa niya na ikinatahimik na ni Natalie. Nang makalabas ng kwarto si Owen ay bumuhos na ang mga luha ni Natalie dahil masyadong tago sa puso ang mga masasakit na salita nito. Para siyang batang umupo sa kama niya at umiyak. Nang makita naman ni Owen si Riley ay nilapitan niya ito. Kumusta si Isabela? Is she okay now? Tanong niya. Opo tito, nakatulog na po siya. Sa tuwing napapagod po yun sa kakaiyak nakakatulog siya pagkatapos. Magalang na sagot ni Riley. Why is she crying silent? Hindi na mapigil ang tanong ni Owen. Masyadong siyang kuryoso sa nangyari sa kambal sa mga panahon na hindi nila kasama ang kanilang ina. Nagdadalawang isip naman si Riley kung sasabihin niya ba ang dahilan dahil kung meron mang mas nakakakilala kay Isabela, si Riley lang yun. Don't worry, I'm not a bad person. Hindi man maganda ang relasyon namin ng daddy nyo. Wala naman akong gagawin sa inyo. I won't hurt you. Anas pa niya. Napabuntong hininga naman ang inosenteng si Riley. Noong hawak pa po kasi kami ng dati naming yaya, ayaw na ayaw po niyang naririnig kaming umiiyak. Kapag maingay po ang iyak namin sinasaktan niya po kami, that's why Isabela is crying silently. Sagot niya. Naikuyom ni Owen ang kamao niya. Marami talaga siyang walang alam sa pinagdaanan ng kambal. Owen, nilingan ni Owen si Zarina na tumawag sa kanya. Nilapitan ni Zarina ang anak niya sa kanya, hinaplos ang ulo nito. Go to your room, honey. Utos niya sa anak niya. Mabilis namang sumunod si Riley. Nang masiguro ni Zarina na nakapasok na si Riley sa kwarto ay sa kanya tiningnan si Owen. Don't ask my kids again about their past. Marami na silang trauma at kahit na hindi natin nakikitang umiiyak si Riley, ibig sabihin nun ay malakas na siya. He always dreams about what happened to them at dun siya umiiyak at nakikiusap na huwag siyang saktan. Hanggat maaari ayaw kong maalala nila ang mga pinagdaanan nila para hindi nila napapanaginipan. Ani ni Zarina. Napatango naman si Owen. I'm sorry about that. I am just curious kung bakit ang tahimik ng iyak ni Isabela. Napakunot naman ang noo ni Zarina sa pagtataka. Umiyak si Isabela. Tumango naman si Owen. Hindi na nagsalita si Zarina at dumiretso na siya sa kwarto ng mga anak niya. Naabutan niya namang mahimbing na natutulog si Isabela. Naupo siya sa gilid ng kama at tiningnan ang anak niya. Namumula ang mga pisngi nito at halatang umiyak nga siya. Ang sabi niya sa akin, Mommy, sumilip siya sa kwarto ni Tita Natalie. I don't know what happened next po. Pagpapaliwanag kaagad ni Riley. Hinaplos ni Zarina ang noo ng anak niyang babae saka ito hinalikan sa noo. What is she doing there? Tanong niya sa kanyang anak. Gusto po ni Isabela na maglibot sa buong mansion hanggang sa nakarating po siguro siya sa kwarto ni Tita Natalie. I'm sorry po, Mommy, hindi ko po pinigilan si Isabela. Sinenyasan ni Zarina ang anak niya na lumapit sa kanya. Lumapit naman kaagad si Riley. Niyakap ni Zarina ang anak niya at hinaplos ang buhok nito. You don't need to say sorry. You and Isabela are still young, hindi niyo pa alam kung ano ang dapat gawin at hindi. Just don't go to Tita Natalie's room next time. Magalang namang tumango si Riley. Napabuntong hininga na lang si Zarina. Kumukulo ang dugo sa kung anong ginawa ni Natalie sa anak niya. Pati ba naman bata ay papatulan niya. Hindi umalis si Zarina sa tabi ng anak niya hanggang sa magising na si Isabela. Mommy, paus pang usual ni Isabela saka ito bumangon at yamakap sa mommy niya. Are you okay, honey? How's your sleep? Kumalas naman na si Isabela sa pagkakayakap niya saka siya napanguso. Don't get mad at me, Mommy, hindi ko naman sinasadya na sumilip sa kwarto ni Tita Natalie. Hindi ko naman po alam na kwarto niya yun at bawal tumingin sa loob. Pagpapaliwanag niya kaagad sa takot na pag-alitan siya ng kanyang ina. Ikanawit ni Zarina ang nagtakas na mga buhok ni Isabela sa likod ng tenga nito. Mommy is not mad, baby. Just don't got there again. Nakita ko pong nalaglag yung tiyan ni Tita Natalie. Is she okay, Mommy? Napakunot naman ng noo si Zarina.
Ano bang sinasabi ng anak niya? What do you mean? Naguguluhan niyang tanong. Inalala naman ni Isabela kung anong nakita niya. Nakita ko pong nagbibihis siya kanina tapos nalaglag po yung tiyan niya. Lalong naguguluhan si Zarina sa sinasabi ng anak niya pero wala namang dahilan para magsingaling ito at gumawa ng kwento. Natalie is pregnant, anong malalaglag sa tiyan niya? Usual ni Zarina sa isip niya. Naipilig niya ang isip niya dahil sa iniisip niya. Is she faking her pregnancy? Aniya pa, hindi niya nalang inisip yun at nag-focus na lang sa anak niya. What did she tell you when she saw you? Pinapaalis niya po ako and she slammed the door po. Sagot ni Isabela. Nginitian na lang ni Zarina ang anak niya sa kanya niyakap ang mga ito. Ano ang itinatago ni Natalie? Posible bang pwede-purse niya talaga si Owen na pakasalan siya? Napapailing na lang si Zarina. Kung totoo man ang iniisip niya, desperada na talaga si Natalie na makapasok sa buhay ng mga Fuentes. She needs to know what Natalie is hiding. Pagpasok ni Zarina sa kumpanya nila ay dumiretso siya sa office ng kanyang ama. Hawak-hawak niya ang mga dokumento na nakita niya sa storage room sa bahay nila. Gusto niya nang kunin kung ano ang nararapat sa kanya. Walang puwang sa kumpanya ang mag-ina lalo na si Natalia. Kung binigyan man ng kanyang ama ang kapatid niyang si Natalie hindi pa rin yun sapat para angkinan nila ang buong kumpanya. Hindi na kumatok si Zarina, diretso siyang pumasok sa loob ng opisina ng kanyang ama. Naabutan pa niyang nandun si Natalia. What are you doing here? Kunot noong tanong ni Natalia. Blanko lang naman siyang tiningnan ni Zarina. Can we talk, Dad? Anas niya nang hindi sinasagot ang tanong ni Natalia. Hilaw namang natawa sa inis si Natalia dahil tila ba nabastos siya sa ginawa ni Zarina. Iwan mo muna kami, Natalia. Ani ni Mateo. No, kung ano man ang pag-uusapan yung dalawa I need to hear it. Mag-usap lang kayong dalawa, don't mind me here. Sagot ni Natalia. Napapailing na lang si Zarina. Talagang makapal na ang mukha ni Natalia. Gusto niyang kasama siya palagi sa usapan kahit na hindi naman siya isinasama. Kung hindi niyo siya papaalisin, ito na ang huling makakausap niyo ako. Seryosong wika ni Zarina sa kanyang ama. What is your problem, Zarina? Ako pa rin ang tumatayong ina sa'yo. Kung tungkol ito sa kumpanya kailangan kasama ako sa usapan dahil mahalaga rin ang desisyon ko. Angle pa rin ni Natalia. Natalia lives US alone. Kung hindi ka aalis wala akong magagawa kundi ang ipahila ka sa mga guard. May diin at maautoridad na saad ni Mateo. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Natalia sa inis. Napapansin niya na talagang mas lalong gumaganda ang kondisyon ni Mateo. Mali na ba ang naibibigay niyang gamot? Wala na ba itong epekto? Nanlilisik ang mga mata ni Natalia na tiningnan si Zarina pero wala siyang nagawa kundi ang umalis. Pabagsak pa niyang isinarado ang pintuan. Sinigurado ni Zarina na nakalak ang pintuan bago niya nilapitan ang kanyang ama. Ipinakita niya kaagad ang dokumento na hawak niya. Binasa naman yun ni Mateo at hindi na siya nagulat sa nilalaman ng dokumento. Una pa lang naman ay alam niya na kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng kumpanya. Mas malaki ang hawak ni Zarina na shares sa kumpanya nila. Hindi na ako magtataka kung hindi na kayo nagulat sa nakita nyo. Hindi ko lang imahinasyon ang sinabi sa akin ni Mommy noon. Bago kami ma-accident inilipat niya na sa pangalan ko ang mga hawak niyang shares. Tell me the truth, Dad, bago ba nangyari ang aksidente sa amin ni Mommy alam niya na ang tungkol sa pagtataksil mo sa kanya. Pinipigilan ni Zarina na huwag sumigaw dahil baka magunahan pa ang hikbi niya kesa masabi ang mga gusto niyang sabihin. Hindi sumagot ang kanyang ama kaya mas lalong tumindi ang galit niya. Hanggang ngayon ay hindi niya matanggap na may kapatid siya na halos kaedad niya lang. Paano nagawa ng kanyang ama na lokohin ng matagal na panahon ang kanyang ina? Masayang-masaya sila bilang pamilya noon, close na close din siya sa kanyang ama noon pero simula nang mamatay ang kanyang ina at makilala ang kapatid niya at ang stepmom niya, dun unti-unting nasira ang relasyon nilang mag-ama. Lalo pa itong nasira nang hindi siya magawang paniwalaan ng sarili niyang ama. Alam kong may kinalaman si Tita Natalia sa aksidenteng nangyari. Ipagpapatuloy ko ang investigasyon hanggang sa malaman ko ang totoo. Wala akong pakialam kung hindi niyo ako paniniwalaan. Itakwil niyo rin ako kung gusto niyo pero ang buong kumpanyang to, akin.
Kahit gusto rin kitang paalisan sa kumpanya na to, hindi ko naman magagawa yun dahil may hawak kang shares, pero ang mag-ina mo sisiguraduhin kung wala silang makukuha sa mga ari-arian na pagmamay-ari nyo ni Mommy. Sisiguraduhin kung makukulong ang asawa mo, at kung wala namang kinalaman ang anak mo sa kanya, sisiguraduhin ko namang wala siyang makukuha kahit na ano. Yung bahay na ipinatayo nyo ni Mommy, hindi ko nababalikan yun, pero ibebenta ko para masiguro kung walang maiiwan sa mag-ina mo. Mahabang litanya ni Zarina. Nanatili lang namang kalmado si Mateo. Nasa labas pa rin ng office si Natalia. Pilit niyang pinapakinggan ang pag-uusap ng mag-ama sa loob, pero wala siyang marinig kaya inis niyang sinipa ang pintuan. Sinalubong ni Mateo ang mga mata ng kanyang anak. Ramdam na ramdam niya ang galit nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya, kasalanan niya naman yun dahil hinayaan niyang lumayo sa kanya ang loob nito. "I'm sorry, anak." Iyon lang ang nasabi ni Mateo. Mapait na ngumiti si Zarina. Sa maraming taon na lumipas, ngayon lang nagsorry ang kanyang ama, pero ano bang magagawa ng salitang yun kung hindi naman siya ang kakampihan ng sarili niyang ama? "I don't need your sorry. Gusto kong kusang umalis sa posisyon ang mag-ina mo." Anas niya. Humugot ng malalim na buntong hininga si Mateo. "Gagawin ko ang gusto mo, pero gusto ko munang malaman ang totoo. Palihim kong pinaiimbestigahan ng tita Natalia mo. Ginawa ko ang sinabi mo, hindi ko na iniinom ang mga gamot na ibinibigay niya sa akin. Nagpapa-check up na rin ako sa ibang doktor nang hindi niya alam. Kapag napatunayan kong tama nga ang lahat ng mga hinala mo, ako na ang kusang magpapakulong sa kanya." Nagsalubong ang mga kilay ni Zarina. Parang kailan lang ay hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang ama sa lahat ng mga sinasabi niya, pero bakit ngayon pa sekreto niya itong pinaiimbestigahan? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Mateo dahil bakas na bakas sa mukha ni Zarina ang pagtataka. "Mas naramdaman kong naging okay ang pakiramdam nang itigil ko ang pag-inom sa mga gamot na ibinibigay sa akin ni Natalia. Give me more time, anak. Alam kong may ginagawa ka na rin para mapatunayan ang lahat ng mga hinala mo. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo, Zarina. Hinayaan kitang saktan ni Natalia, hinayaan kong makuha ni Natalia ang mga anak mo. Kung mapatunayan man natin na may kinalaman nga si Natalia sa pagkamatay ng mommy mo, hindi ko alam kung paano kita haharapin at ang mommy mo. Hiyang-hiya ako sa'yo, Zarina. Naniwala ako na baka hallucinations mo lang lahat ng mga sinasabi mo noon. Nahihiya ako dahil mas pinaniwalaan ko pa si Natalia kesa sa'yo na sarili kong anak. I'm really sorry, Zarina. Hindi ko hinihiling sa'yo na patawarin mo ako kaagad. Give me more time. Ako na ang baalang magpapatalsik kay Natalia sa bahay at sa kumpanya. Wala akong iiwan sa kanya kahit isang salapit." Mahaba pang litanya ni Mateo. Nilunok ni Zarina ang sarili niyang laway saka siya bumantong hininga. Hindi niya alam kung matutuwa ba siyang natauhan na ang kanyang ama. 5 taon siyang nakikiusap at nagmamakaawa na paniwalaan siya, pero bakit kailangan pang paabutin ng 5 taon? Kinuha na ni Zarina ang envelope sa kanya, iyon inilagay sa bag niya. "Glad that you're finally awake." Blanko niyang saad sa kanya, tinalikuran ng kanyang ama. Lumabas na siya ng office at naabutan pa niya dun si Natalia. Tinaasan niya ito ng kilay bago siya umalis. Narinig pa niya ang pagsarado ng pintuan. Alam niyang pumasok kaagad si Natalia sa loob ng office para tanungin ang kanyang ama. Hindi man malaki ang tiwala ni Zarina, pero umaasa siyang gagawin nga ng kanyang ama ang mga sinabi nito. Samantala naman, busy si Tyrone sa mga ginagawa niya. Nasa loob din ng office niya si Ryan. Nakatitig si Ryan sa wedding ring ni Tyrone. Hindi pa rin siya makapaniwala na kasal na si Tyrone. "Ang balita ko arranged marriage lang kaya ka ikinasal. Balak mo bang mag-file ng divorce sa asawa mo? May kilala akong lawyer na magaling at mabilis ang process ng divorce o annulment nyo. Pwede kitang tulungan." Nakangiting wika ni Ryan. Kunot noong tiningnan ni Tyrone si Ryan dahil sa iniisip nito. "Wala akong balak na hiwalayan siya." Blanko niyang sagot na ikinakunot ng noo ni Ryan. "Why? Dahil ba yon ang utos ng lolo mo sa'yo? Ayaw mo bang maging malaya at mapakasalan ang babaeng mahal mo?" Nakapangalumbaba pa si Ryan habang nakatingin kay Tyrone. "I love my wife. I won't leave her, so stop asking." Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Ryan dahil kung arranged marriage lang naman sila, bakit mahal na kaagad ni Tyrone ang napangasawa niya?
Pero di ba pinilit ka lang ng pamilya mo na pakasalan siya? Mahal mo na talaga siya before your family, kung ang gusto mong malaman ay kung mahal ko na ba siya una pa lang. Hindi, pero unti-unti ko siyang natutunang mahalin sa maikling panahon. I love my wife, Miss Dante, so stop asking me if I have a plan to divorce her dahil wala akong balak. Ngayon, pwede bang mag-focus ka na lang sa ginagawa natin? Masyado kang interesado sa buhay ko. Bakas ang inis sa tinig ni Tyrone. Nakagat na lang ni Ryan ang pang-ibaba niyang labi dahil sa hiya. Pwede bang sabay na tayong kumain? May alam akong resto. Pupuntahan ko ang asawa ko at siya ang kasabay kong kakain. Pagpuputol na naman ni Tyrone sa sasabihin ni Ryan. Nang magtanghalian na ay mabilis na umalis si Tyrone para sunduin si Zarina. Napabuntong hininga na lang si Ryan nang maiwan siyang mag-isa. She's so damn lucky. Hindi maiwasan ni Ryan na hindi mainggit sa asawa ni Tyrone. Sino ba siya? Ano bang itsura ng asawa niya? Is she beautiful? Kuryoso pa niyang tanong sa sarili niya. Dumiretso na si Tyrone sa office ni Zarina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at pagpasok niya sa loob ay naabutan niyang nakapikit si Zarina. Hindi niya alam kung tulog ba ito o nagpapahinga lang. Tiningnan niya ang mga papeles na nagkalat sa table nito. Ibinigay ba sa kanya lahat ng mga gawain para maipawn lahat ng mga papeles dito sa office niya? Mahina niyang usual sa sarili niya. Nilapitan niya si Zarina at hinaplos ito sa pisngi. Nanatiling nakapikit ang mga mata ni Zarina kaya alam ni Tyrone na tulog ito. Gusto sanang ayusin ni Tyrone ang mga papeles na nagkalat pero baka mad-obol niya lang ang trabaho ni Zarina kapag napaghalo-halo niya ang mga papel. Tinitigan ni Tyrone si Zarina at nang mapadako ang mga mata niya sa labi nito bigla siyang napalunok. Bahagyang yumuko si Tyrone para sana halikan si Zarina nang biglang imulat ni Zarina ang mga mata niya. Namumula pa ang mga ito, tanda na bagong gising pa lang siya. What are you doing? Paos na tanong ni Zarina. Mabilis namang hinalikan ni Tyrone si Zarina sa labi. Nag-crave lang ako sa labi mo, honest na sagot ni Tyrone. Napapailing na lang si Zarina. Nang makita niyang lunch break na ay inayos niya na ang mga papeles. Kara-rating mo lang? Tanong niya. Yeah, gusto mo bang mag-steak na lang tayo? Sa house steak na lang tayo kumain. Aniya na ikinatango na lang ni Zarina. Sabay na silang lumabas ng office. Napataas naman ang kilay ni Natalie nang makita niya ang dalawa. Kung hindi ka lang mang-aagaw, I'm sure ako ang nasa kalagayan mo ngayon at ikaw sana ang naiinggit sa akin. Buwisit ka talaga, Zarina. Naiinis na wika ni Natalie. Nang makita niya kung sino ang dumaan sa gilid niya ay hinabol niya ito. Saan ka kakain? Pwede bang sabay na tayo? Nakangiti niyang saad kay Owen na palaging seryoso ang mukha. Tinanong mo man lang ba ako kung gusto ko? Pwede bang lubayan mo muna ako, Natalie? Blankong wika ni Owen. Tila ba ubos na ang pasensya niya kay Natalie. Ako na ang nag-aasikaso para sa kasal nating dalawa. Hindi mo na nga ako tinutulungan pero parang ikaw pa itong pagod na pagod sa ating dalawa. Baka nakakalimutan mo, buntis ako Owen. Mariing ipinikit ni Owen ang mga mata niya. Nabibingi na naman siya sa boses ni Natalie. Ikaw ang may gusto ng kasal na to, hindi ba? Kung gusto mong matuloy ang kasal natin, asikasuhin mo pero kung hindi naman it's my pleasure. Huwag mo akong asahan dahil wala talaga akong ibang gagawin kundi ang umattend lang sa kasal. Kapag may nangyaring hindi maganda sa bata it's your fault dahil nagpapaka-stress ka sa mga bagay na walang kwenta. Binigyan ka na ni chairman ng pera para sa pag-aasikaso sa kasal hindi ba? Kasalanan ko bang may pagkatanga ka? Pwede ka namang mag-hire ng mga taong pwedeng mag-asikaso para sa kasal pero pinili mong solohin kaya huwag mo akong sisihin na napapagod ka. Ani ni Owen sa kanya tuluyang iniwan si Natalie. Stupid, wika ni Natalie sa sarili niya dahil may punto naman si Owen. Wala namang pakialam ang pamilya nila kung magkano ang magagastos sa kasal kaya bakit ba hindi niya iutos sa iba. Humugot ng malalim na buntong hininga si Zarina sa kanya hinayla si Tyrone papunta sa veranda para dun mag-usap. Pumasok na naman si Isabela sa kwarto ni Natalie. Anas niya, did she hurt my daughter? Kunot noong tanong ni Tyrone na ikinilang naman ni Zarina. Nakuha ni Isabela ang isang fake pregnant belly sa kwarto ni Natalie. I think Natalie is faking her pregnancy para pakasalan siya ni Owen at maging parte ng pamilya niyo.
Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Tyrone pero hindi na siya nagugulat sa mga ginagawa ni Natalie. Mabuti na lamang pala at pumayag siya sa offer ni Zarina noon dahil kung hindi baka siya ang nababaliw ngayon dahil kay Natalie. So, you're thinking to expose her secret. Don't do it now. Kung sasabihin mo kay Natalie ang nalaman mo pwede kanyang baliktaran. Pwede niyang sabihin na binili mo lang ang fake pregnant belly or worst she will plan to kill you para manahimik ka. Let's gather evidence against her first. Huwag kang kikilos ng mag-isa mo lang. Do you understand? Tumango naman si Zarina dahil yun naman talaga ang plano niya. Niyakap ni Tyrone ang asawa niya. Bakit ba hindi siya nilulubayan ng pamilya niya? Palagi na lang siyang sinusundan. Natatakot si Tyrone para sa asawa niya lalo na at nagawa na nilang saktan si Zarina noon. Plinano na nila itong patayin at ngayong may puwang sa puso niya si Zarina hindi niya hahayaang mangyari yun. Pwede bang ako na ang bahala dito? Don't worry, lahat ng mga plano ko sasabihin ko sa'yo. Hindi ko hahayaang sisirain ni Natalie ang buhay ni Owen. Tumango na lang si Tyrone as long as alam niya ang bawat kilos ni Zarina. Just be careful, iyon na lang ang sinabi ni Tyrone. Pagbaba nila ng kwarto ay dumiretso na sila sa kusina dahil nasa sala na sina Natalie kausap ang mga wedding planner niya. Masayang kausap ni Tyrone ang mga anak niya habang karga-karga nilang dalawa ni Zarina ang mga ito. Napapairap na lang si Natalie, pinapangarap na sana ay siya na lang ang nasa sitwasyon ni Zarina. Araw-araw ay nakikita niya kung gaano kasaya si Tyrone at ang pangangalaga rin ni Tyrone kay Zarina. Siya ba ang asawa ni Sir Tyrone? Mga stepkids ba niya ang mga kasama nila? Kuryosong tanong ng isang bakla. Tinaasan naman ni Natalie ng kilay ito. Ano bang pakialam ko? Mataray na wika ni Natalie. Hindi na lang nagtanong ulit ang bakla pero palihim siyang umismid dahil sa katarayan ni Natalie. Nauna nang kumain ang pamilya ni Tyrone. Hanggat maaari ay ayaw niyang magkasabay-sabay silang lahat lalo na at palaging nag-aaway si Natalie at Owen sa tuwing hindi sila nagkakasundo. Ayaw ni Tyrone na makita iyon ng mga anak nila. Nang matapos silang kumain ay lumabas na sila kaagad ng kusina. Nauunang maglakad ang kambal. Napatigil sa paglalakas si Zarina at Tyrone nang mapansin nilang tumigil sa paglalakad ang kambal at dahan-dahan na umatras. Hawak-hawak ni Riley ang isang kamay ni Isabela. Sinundan ni Zarina at Tyrone ang tinitingnan ng kambal. Nang makita nila si Natalia ay mabilis na binuhat ni Tyrone ang kambal niya. Bakas ang takot sa kambal kaya sigurado siyang may ginawa si Natalia sa mga bata na naitindaan ng mga ito. Next time don't invite your mother here whenever you want. Chapter 26. Hi mommy, you're here. Where's dad po? Masiglang tanong ni Isabela. Bahagyang yumuko si Zarina para may akap niya ang dalawa niyang anak. Nasa kumpanya pa baby. Kumusta ang araw niyong dalawa? Binuhat niya na ang mga ito at pinaupo sa kama. Okay naman po. Sabi ni Ma'am Myla may business trip daw po ulit siya sa susunod na araw sa Japan. Can we go with her again mommy? Pagpapalam na naman ng anak niyang babae. Napapangiti na lang si Zarina dahil gustong-gusto na talaga ng kambal niya ang lola nila. Ngumuso siya, kunwaring nagtatampo dahil tila ba mas gusto na ng kambal niya ang lola ng mga ito. Hindi na ba si mommy ang paborito niyo? Mas nawiwili na kayong kasama ang lola niyo ah. Aniya habang nakanguso pa rin. It's not like that, mom. Isabela wants to travel. Alam naman po namin na busy kayong dalawa ni daddy. Huwag mo po kaming isipin, mag-focus ka lang po sa mga dapat mong tapusin. Magalang naman na sagot ni Riley. Hinaplos ni Zarina ang pisngi ng mga anak niya saka siyang ngumiti. I'm sorry babies, kapag hindi na kami busy ng daddy niyo let's travel din as family. I'm not mad, I'm happy na na-enjoy niyo ang bawat trip niyo kasi